Sa isang simpleng apartment sa Quezon City, masayang nagsisimula ang araw ng pamilya ni Rico at Leia habang nag-aayos ng baon para sa anak nilang si Mika. Maagang gumising si Rico upang siguraduhin na handa na ang lahat. Nakaayos na ang uniforme ni Mika at nakaprepare na ang lunchbox. At nagkakape na si Leia habang binabasa ang mga email sa kanyang cellphone. Han, ingat ka sa biyahe ha. Mukhang ulan mamaya. Paalala ni Rico habang isinusukbit ni Leia ang kanyang shoulder bag. Oo, salamat. Tipid na sagot ni Leia na hindi man lamang lumingon. Hindi ito kaagad napansin ni Rico. Sanay na siya sa pagiging abala ni Leia sa trabaho. Simula pa lamang ng kanilang pagsasama, ay bukal na sa loob ni Rico ang pananatili sa bahay upang alagaan si Mika. Sa kanyang paningin, sapat na ang pagmamahalan at pagkakaisa nilang mag-anak. Pagka-uwi mula sa paghatid kay Mika sa paaralan, agad siyang naglinis ng bahay, naglaba at nagluto ng tanghalian. Sa pagitan ng gawain, pinupuksan niya ang kanyang laptop. Doon siya natututo ng mga basic design skills. May ilan na rin siyang ginawang logo para sa mga kakilala, kapalit ng kaunting bayad o minsan kahit pasasalamat man lamang. Wala siyang reklamo. Para sa anak nilang si Mika, ay kakayanin niya ang lahat. Si Leia naman sa kabilang banda, ay patuloy na umangat sa kanyang posisyon sa trabaho. Isa siyang senior analysis sa isang private marketing firm. Tinitingala ng mga kasamahan, lalo na ng kanyang boss na si Marco. Kilala si Leia sa pagiging matalino, maayos magsalita, at maganda ang diskarte sa trabaho. Nang gabing iyon, sabay-sabay silang kumain. Si Mika ay masigla habang ikinikwento ang nangyari sa eskwelahan. Si Rico naman ay nakikinig at nagtatanong, habang si Leia ay tahimik lang, paminsan-minsang tumitingin sa cellphone. Pagkatapos ng hapunan, habang pinapalikuan ni Rico si Mika, nanatiling abala si Leia sa isang group chat sa trabaho. Late meeting raw bukas, sabi niya kay Rico. Ako na magdadala ng presentation. Ang sipag mo talaga, mahal. Nakakabilib ka. Nakangiting sagot naman ni Rico. Ngunit sa loob ni Leia, ay unti-unting bumabalot na pangungulila. Hindi dahil sa kulang si Rico bilang asawa, kung hindi dahil tila siya na lamang ang patuloy na umaambag para si kakabuhay ng pamilya. Tahimik lang niya itong iniisip, ngunit sa bawat araw, lumalalim ang kanyang pagdududa sa kakayahan ni Rico na magtaguyod ng kinabukasan nila. Hindi niya pa alam noon na ang munting pagdududang iyon ang siyang magiging simula ng mas malaking pagbabago sa kanilang buhay. Lumipas ang mga buwan. Sa panlabas ay wala namang nagbago sa takbo ng araw-araw ni Leia at Rico. Ngunit sa puso ng babae, may unti-unting nangyayaring hindi niya may paliwanag. Isang pagod na hindi man lamang sa katawan, kung hindi sa damdamin. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, si Leia ang unang gumigising para maghanda sa opisina. Araw-araw siyang nakikipagsabayan sa trapiko, tumatanggap ng pressure sa trabaho, at nagdadala ng bigat ng inaasahang promotion. Sa bahay naman, si Rico ay nananatiling masipag na ama, maayos ang bahay, at malinis sa anak, at laging may mainit na pagkain. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, pakaramdam ni Leia ay siya na lamang ang lumalaban para sa kanilang kinabukasan. Habang ang iba niyang mga kaopisina ay may mga asawang propesyonal, negosyante, o mga lalaking mabilidad, si Rico ay tila kontento na sa pag-aalaga ng anak at paminsan-minsang pagdidesign ng project sa laptop. Hindi ka ba niingkit sa iba mong kabatchmate? Tanong ni Leia isang gabi habang sila ay kumakain. Napakunot noo si Rico. Sa anong bagay? Yung may mga sarili na silang negosyo, may kotse, at nakapagtayo na ng bahay. Ngumiti lamang si Rico. Darating rin tayo dyan. Hindi naman tayo nagmamadali, hindi ba? Hindi sumagot si Leia. Sapagkat sa totoo lang, para sa kanya ay kulang na ang mga salitang
tiyaga at hintay. Gusto niyang maramdaman na may kasangga siya sa pag-abot ng pangarap, hindi lang tagapag-alaga ng bata. Sa opisina, mas lumalim ang relasyon nila ng kanyang boss na si Marco. Si Marco ay isang matikas na lalaki. Magaling magsalita, mabilis magdesisyon, at marunong pumuri. Sa mga meeting, palagi niyang binibigyan ng pansin ang mga ideya ni Leia. "You are sharp, Leia. You're the only one here who gets the vision," ani Marco sa kanya nang minsang natapos ang presentation. Simula noon, mas madalas na silang magka-chat kahit 10 oras ng gabi. Naging mas personal ang mga usapan, kamustahan, kwentuhan ng problema sa buhay, at kalaunan ay palitan na rin ang mga damdaming dapat sana hindi umiiral. "Deserve mo ng masigit, Leia," bulong ni Marco, isang gabi habang sila'y sabay na lumabas ng opisina. Sa isang sandali ng kahinaan, nadama ni Leia ang init ng pansin at pag-aalaga na matagal na niyang hinahanap. Nagtagpo ang kanilang mga mata at alam na nilang pareho na hindi ito basta paghanga. May umuusbong na damdamin na mas malalim pa. Habang si Rico naman ay payapang natutulog sa kanilang bahay katabi ang kanilang anak na si Mika, si Leia naman ay papalapit na sa isang desisyong magpapabago sa direksyon ng kanilang pamilya. Sa mga sumunod na linggo, tuluyang nadarang si Leia sa init ng ugnayan nila ni Marco. Sa unay palihim na kape, kasunod ay overtime na silang dalawa lamang. Hanggang sa humantong sa isang gabing hindi na nila binalikan ang dati nilang linya. Isang pagkakamaling hindi na maaaring itama. "Hindi ko na kayang itago pa," bulong ni Leia habang nakahilig sa balikat ni Marco sa loob ng kotse. Hindi mo kailangang magsinungaling. Kung hindi ka masaya, bakit mo patitiisin?" Sagot ni Marco. Mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Sa bahay, si Rico ay tila bulag sa mga nangyayari. Patuloy siyang nagsusumikap bilang ama at palihim na inaaral ang graphic design sa YouTube at pati na rin sa mga online course. Sa katunayan ay nakakuha siya ng ilang freelance clients mula sa social media. At maliit ang kita, pero sapat para madagdagan ng budget sa bahay at makabili ng kaunting laruan para kay Mika. Isang gabi habang nililigpit ni Rico ang mga kalat sa sala, napansin niyang naiwan ni Leia ang cellphone nito. Wala siyang balak na makialam. Hindi niya ugali ang bagay na yon. Hindi niya ugali ang manghimasok. Pero isang abiso sa screen ang lumabas. "Great night, babe. You're amazing. Marco." Meron pang logo ng puso sa message na yon. Kaya naman napansin ito ni Rico. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang biglaang lamig sa dibdib. Isang pakiramdam ng pagtataksil, pagkagulat, at pagkaturog ng tiwala. Hindi niya kaagad hinarap si Leia. Gusto niyang makasigurado. Sa mga sumunod na araw, ay sinubaybayan niya ang mga kilos ni Leia. Madalas na pag-overtime. Mga palusot na meeting at panlalamig sa kanya bilang asawa. Isang gabi, sinundan niya ito hanggang sa isang hotel. Doon ay tuluyang gumuho ang lahat ng kanyang duda. Totoo ang mga ito at kitang-kita ng dalawa niyang mga mata. Pag-uwi ni Leia, tahimik lamang si Rico. Wala siyang sinabing masakit. Tinignan lang niya ito at mahinaong sinabi, "Alam ko na, Leia." Hindi nakasagot si Leia. Tuluyan siyang napaupo. Napahiyak siya, pero hindi dahil sa pagsisisi. Kung hindi dahil alam niyang tapos na ang lahat sa kanila, hindi na ito may tatangki. "Ayos lang kung ako lang ang nasaktan," sabi ni Rico habang hinahaplos ang natutulog nilang anak. Pero si Mika, hindi siya karapat-dapat sa ganitong gulo. Nagpa siya si Rico na umalis kinabukasan. Dinala niya si Mika sa bahay ng kanyang kapatid sa Bulacan. Doon sila maninirahan pansamantala habang inaayos niya ang lahat. Iniwan niya si Leia ng isang liham. Walang panunumbat, walang kahit na isang mura, kung hindi isang payak na salitang, "Salamat at paalam." Sa pag-alis ni Rico, doon niya sinimula ng panibagong yugto ng kanyang buhay.
Malayo sa sakit, ngunit puno ng determinasyong bumangon. Bitbit niya si Mika, ang kanyang inspirasyon at ang sugatang puso na nais na muling buuin. Samantala si Leia naman ay naiwan sa isang bahay na tahimik, malamig at punong-puno ng tanong kung bakit hindi niya pinahalagahan ng isang lalaking kailanman ay hindi siya iniwan. Makalipas ang ilang araw mula nang umalis si Rico at Mika, tila biglang natigil ang mundo ni Leia. Walang ingay ng bata sa umaga, walang tawanan sa hapunan, at higit sa lahat, wala na ang katahimikang dala ng presensya ni Rico. Ang bahay ay nanatiling malinis. Oo, pero malamig at walang buhay. Sa opisina, patuloy pa rin ang relasyon nila ni Marco, ngunit tila may nabago. Hindi na ito kasing init ng dati. Mas madalas ay patungkol na lamang sa trabaho ang usapan nila. Si Marco ay abala sa pagpapalago ng kumpanya, habang si Leia naman ay patuloy na gumagawa ng mga presentation na parang wala ng saysay. Minsan, habang nakaupo siya sa pantry ng opisina, napatingin siya sa isang mag-ama doon sa may kabilang building. Nakita niyang bitbit ng ama ang anak nitong babae. Nagtatawanan habang naglalakad. Bigla siyang napaluha dahil doon. Naalala niya si Mika, ang matamis ng ngiti nito tuwing sinusundo siya ni Rico sa paaralan, at ang mahigpit na yakap sa tuwing magkakasama silang tatlo sa sofa habang nanonood ng pelikula. Sinubukan niyang tawagan si Rico. 1 beses, 2, hanggang sa umabot ng 10. Ngunit wala ni isang sagot. Pinuntahan niya rin ang bahay ng kapatid ni Rico. Ngunit ayon sa mga ito, umalis na raw at lumipat ng ibang lugar, doon sa bandang Laguna. Hindi na nga sinabi kung saan ang eksaktong address. Dito naramdaman ni Leia ang tunay na epekto ng kanyang mga desisyon. Sa paghabol niya sa pansamantalang ligaya, sinakripisyo niya ang kanyang pamilya na buong-buo at mapagmahal. Ang lalaking hindi man marangya, pero puno naman ng pangarap at malasakit, at ang anak na ngayon ay wala na sa kanyang piling. Samantala si Rico naman ay nagsimulang magbagong buhay. Sa tulong ng isang kaibigang freelancer, napasok niya ang isang malaking online platform para sa mga graphic designer. Sa unay hirap siya, kulang sa gamit, kulang sa kaalaman, at halos walang kliyente. Pero sa bawat gabi ng pagpupuyat habang katabi ang natutulog na si Mika, mas lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Ginawa niyang inspirasyon ang sakit ng pagtataksil sa kanya, hindi para gumanti, kung hindi para patunayan na kaya niyang itaguyod ang kanyang anak ng mag-isa. Unti-unting dumami ang kanyang kliyente. Gumagawa siya ng mga company logos, marketing materials, at social media graphics para sa maliliit na negosyo. Isang araw, nakatanggap siya ng malaking proyekto mula sa isang kumpanya sa Singapore. Nagtiwala ang kliyente sa kanyang gawa, at doon siya nagsimulang umasenso. Nakabili siya ng bagong laptop at nakalipat sa maayos na apartment sa Laguna. Hindi lang yon, napa-enroll pa sa magandang paaralan si Mika. Habang si Leia ay patuloy na nabubuhay sa ilusyon ng pag-ibig sa piling ni Marco, si Rico naman ay muling binubuo ang kanyang sarili. Isa-isang tinatahi ang mga punit na pangarap para sa anak. Ngunit hindi alam ni Leia na si Marco ay may mas mabigat na dahilan sa kanyang pagmamahal, at iyon ay unti-unti na ring mabubunyag. Lumipas ang mga buwan, at habang si Rico ay patuloy na umangat sa kanyang bagong buhay, si Leia naman ay unti-unting nararamdaman ang bigat ng kanyang mga pinili. Sa una akala niya ay matagumpay siyang nakahanap ng bagong simula sa piling ni Marco. Ngunit kalaunan, napansin niyang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na siya sinasama ni Marco sa mga importanteng mga meetings. Ang dating malapit na ugnayan nila sa opisina, tila unti-unti nang lumalayo. At higit sa lahat, lumalabo na ang pangakong promosyon at pag-angat na dati ay bukang bibig ni Marco tuwing gabi nilang pagsasama. Isang hapon, habang papasok sa opisina, nahuli ni Leia ang ilang katrabaho na pabulong na nagtatawanan habang nakatingin sa kanya. Nagduda siya, at nang minsang hindi siya kasama sa isang client meeting na siya mismo ang naghanda, nagtanong siya kay Marco,
Marco, bakit hindi ako sinama? I've been working on that project for weeks. Leia, don't be emotional. Malamig na sagot ni Marco. You're still part of the team. Doon na siya nakaramdam ng kakaiba. Kaya't nagsimula na siyang mag-usisa. Nang dumating ang sweldo, laking gulat na lamang niya na hindi nakasama ang dati niyang incentive. Paghingi naman niya ng paliwanag, sinabihan siyang i-review daw muna ang kanyang performance. At isang gabi, nagpakalakas loob siyang puntahan si Marco sa kondo nito upang harapin ang lahat. Ano ba talaga tayo, Marco? Tanong niya, halos nanginginig ang boses. Leia, bumuntong hininga si Marco. Magaling ka, matalino, pero let's be honest, hindi kita minahal. I needed you sa kumpanya. Your skills helped me to close big clients. Yun lang yun at wala nang iba. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leia. Ang lalaking ipinagkatiwala niya ang lahat para ipaglaban ay hindi pala siya minahal. Ginamit lamang siya para sa talino niya, sa galing niya sa trabaho, at ngayon ay tapos na ang lahat. Ginamit mo lang pala ako. Bulong ni Leia habang tumutulo ang luha. You knew what this was, sagot ni Marco. That's why you don't act surprised. Tuluyan nang bumagsak ang mundo ni Leia. Iniwan niya ang kondo ni Marco nang wala ni isang salitang binitawan pa. Hindi siya nagpakita sa opisina ng 3 araw. Hindi siya makakain, ni hindi siya makatulog. Ang dating inaakala niyang tagumpay ay isa lamang palang malaking pagkakamali. Sa gitna ng katahimikan sa kanyang inuupahang unit, niyakap niya ang lumang larawan nila Rico at Mika. Doon niya unang naramdaman ang totoong pangungulila. Hindi sa karangyaan, hindi sa promosyon, kung hindi sa pagmamahal na tunay at tapat, na isinantabi niya dahil sa sariling ambisyon. At sa kanyang puso, alam niya na hindi na siya kayang balikan pa ni Rico. Habang si Leia ay unti-unting nalulugmok sa kanyang mga maling desisyon, si Rico naman ay mas lalong lumalakas sa tumitibay. Ang dating lalaking tahimik lamang sa bahay, ngayon ay isa ng respetadong freelance graphic designer na may sariling online studio. Ito ay ang Mika's Designs. Ipinangalan niya sa kanyang anak. Sa bagong apartment nila sa Laguna, masaya ang buhay ni Rico at Mika. Simple pero puno ng pagmamahalan at pagkalinga. Maayos na ang takbo ng kanilang araw. Sinasabay ni Rico ang paggawa ng design project habang si Mika naman ay nag-aaral. Tuwing gabi, nagkikwentuhan sila at hindi nawawala ang dasal bago matulog. Papa, ikaw na ang pinakamagaling na papa sa buong mundo. Ani Mika habang yakap-yakap siya isang gabi. Ngunit sa Rico, basta para sa iyo anak, gagawin ni Papa ang lahat ha. Mahal na mahal kita anak. Sa mga natanggap niyang proyekto, nakapag-ipon siya para sa sariling desktop setup at nakabili ng sasakyan. Nagsimula na rin siyang tumanggap ng interns at nagturo ng mga basic designs techniques online. Mabilis kumalat ang balita patungkol sa galing niya at ilang kumpanya na rin ang gustong kunin siya. Kunin bilang isang design consultant. Ngunit higit sa tagumpay sa trabaho, ang pinakamahalaga para kay Rico ay ang lumalalim nilang relasyon ng kanyang anak na si Mika. Madalas silang mag-bike tuwing weekend, nagluluto ng spaghetti tuwing linggo, at nanonood ng cartoons tuwing gabi. Hindi niya kailanman ipinaramdam sa anak ang kawalan ng ina. Ngunit sinisigurado niyang lumalaki itong may tamang gabay, respeto, at pagmamahal. Isang araw, habang tumitingin siya ng email, may isang mensahe na tumambad sa kanya. From Leia Martinez. Kamusta ka na? Nakalagay sa mensahe. Napahinto si Rico. Ilang minuto siyang nakatitig sa screen. Nag-iisip kung dapat ba niya itong buksan. Pero sa huli, pinili niyang wag na lamang. Para saan pa? Para bumalik sa isang sakit na matagal na niyang tinanggap at nalampasan? Hindi siya galit, oo. Hindi rin siya naghahangad ng ganti, oo. Ngunit natutunan na niya na ang pagmamahal ay hindi sapat kung wala itong respeto at katapatan. Sa halip na sagutin ang email, inalala niya ang gabi kung kailan siya iniwan. Doon niya naisip kung gaano siya karupok noon.
kung paano siya halos mabuwal sa sakit. Ngunit ngayon, isa na siyang matibay na ama, may sariling tagumpay at direksyon sa buhay. At sa bawat hapunan nilang dalawa ni Mika, palagi niyang ipinagdarasal ang isang bagay, na sana, sa kabila ng lahat ay matuto si Leia sa kanyang mga pagkakamali, hindi para muling bumalik, kung hindi para matutong bumangon muli. Dahil minsan, ang pinakamatinding tagumpay ay ang mamuhay ng payapa, masaya, at malaya mula sa mga sugat ng kahapon. Sa paglipas ng mga panahon, ramdam na ni Leia ang unti-unting pagkuho ng mundo'y dating inaakalang magdadala sa kanya ng kasiyahan. Hindi na siya muling tinawagan pa ni Marco. Nang bumalik siya sa opisina matapos ang ilang araw na pagkawala, inabutan siya ng isang liham. Notice of termination. Ang dahilan, paglabag sa company ethics, lahat ay tila planado, mula sa pagsira ng kanyang reputasyon hanggang sa tuluyang pagkawala ng kanyang kabuhayan. Sa isang iglap, ang babaeng dating hinahangaan sa opisina ay naging sentro ng chismis at pangungutya. Nauwi si Leia sa paghahanap ng bagong trabaho. Ngunit saan man siya mag-apply, tila kasunod niya ang kanyang nakaraan. Ilang mga HR ang diretsahang nagsabi sa kanya, Magaling ka nga, pero baka hindi ka fit sa values ng kumpanya. nalugmok siya sa hiya at pati na rin sa panghinayang. Minsang sinubukan niyang tawagan ang ina ni Rico upang makibalita sa anak, ngunit tinanggihan siya nito. Hindi mo na kailangang manggulo, Leia. Malamig na sagot ng matandang babae. Masaya na si Mika at pati na rin si Rico. Wala nang balak na bumalik pa sa nakaraan. Sa kabila ng matinding sakit ng rejection, sinubukan pa rin ni Leia na bumangon. Nag-apply siya sa maliit na kumpanya bilang assistant. Tinanggap naman siya ng isa sa mga ito, ngunit malayaw sa dati niyang sahod. Hindi na siya bumibili pa ng mamahaling kape. Hindi na rin siya sumasakay sa taxi. Nag-jeep at tricycle na lamang siya. Dala ang isang lumang shoulder bag na puno ng pag-asang makapagsisimula siyang muli. Sa mga gabi ng kanyang pag-iisa, madalas niyang titigan ang lumang larawan ni Rico at Mika. Ang dating tinitingnang ordinaryo niyang asawa, ngayon ay isa ng lalaking hinahangaan. Oo, hinahangaan sa larangan ng designs. Minsan, nakita niya ang page ng Mika's Designs. Milyon na ang followers. May mga workshop, testimonya ng clients, at larawan nila ni Mika na parehong masaya at kumpleto. Doon tuluyang sumambulat ang luha ni Leia. Hindi dahil naiinggit siya sa tagumpay ni Rico, kung hindi dahil alam niyang wala na siyang lugar sa mundong iyon. Ginamit niya ang maling paraan para hanapin ang kasiyahan. At sa uli, siya rin ang nagbayad ng pinakamataas na halaga, ang mawala ang pamilyang minsan ay po at tunay. Isang gabi, naglakas loob siyang magpadala ng mensahe kay Rico. Rico, hindi ako humingi ng kapatawaran. Alam kong hindi ako karapat-dapat para doon. Pero salamat ha, dahil sa'yo, natutunan kong pahalagahan ang mga bagay na dati kong hindi pinapansin. Kung sakaling dumating man ang panahon na kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Hanggang dito na lang. Walang reply, wala ring scene, pero para kay Leia, sapat na ang bagay na yon, ang may parating ang kanyang pag-amin, kahit hindi na siya inaasahang patawarin pa. Makalipas ang isang taon, tahimik ngunit matagumpay na namumuhay sina Rico at Mika sa Laguna. Ang kanilang maliit na graphic design studio ay lumago at naging isang digital design consultancy firm. Mayroon na siyang 3 full-time designers, 2 interns, at patuloy pa ring lumalaki ang client base nila. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi pati na rin sa ibang bansa. Ngunit higit sa lahat, higit sa kahit anumang tagumpay, ang pinakatagumpay para kay Rico ay ang pagpapalaki sa isang anak na masiyahin, magalang, at puno ng pangarap. Si Mika ay nangunguna sa klase, aktibo sa school activities, at madalas na napipiling class representative. Lahat ng ito ay bunga ng tiyaga at pagmamahal ng isang ama na minsang itinuring na walang ambisyon. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos ng mga gamit si Rico sa bagong opisina nila, nilapitan siya ni Mika at tinanong, Papa, wala na ba talaga si Mama?
Napahinto si Rico. Tinitigan niya ang anak, na ngayon ay mas mature nang magsalita. Huminga siya ng malalim. Si mama mo, anak, gumawa ng maling desisyon. Pero hindi ibig sabihin nun na masama siyang tao. Nagkamali lang talaga siya, anak. Tulad ng lahat ng tao ay nagkakamali. Pero importante ay matuto siya. Tahimik na tumango lamang si Mika. Miss ko lang po siya minsan. Ngumiti si Rico, bagamat may kirot sa puso. Normal lang yan, anak. Pero tandaan mo, mahal ka ni Papa at gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Samantala, si Leia ay tahimik na naninirahan sa isang maliit na apartment sa Pasig. Nagtatrabaho na siya bilang content writer sa isang maliit na agency. Hindi man marangya, pero natuto na siyang maging mapagpakumbaba. Hindi na siya naghahanap ng pansin. Hindi na rin siya naghahanap ng kapalit o ng validation. Sa isang araw ng kanyang pag-scroll sa social media, muli niyang nakita ang larawan ni Rico at Mika. Magkayakap ang mga ito sa harap ng isang bagong bukas na creative hub. Hindi na siya umiyak, hindi na siya nasaktan. Sa halip, ay ngumiti na lamang siya, sapagkat sa wakas, natanggap na rin niya ang kanyang kabiguan at itinuring itong leksyon at hindi parusa. Sa isang panibagong blog post na kanyang isinulat, ito ang naging pamagat. Minsan ang pagmamahal ay hindi pagpupumilit, kung hindi pagpapalaya. At doon, tuluyan na nga siyang nagsimulang muli. Papa, Bulong ni Mika. tayong dalawa lang po talaga, no? Ngumiti si Rico, tumingin sa langit at marahang tumango. Oh anak, tayong dalawa lang, at sapat na yon. Sa wakas, natagpuan nila ang kapayapaang hindi kailanman kayang ibigay ng yaman, posisyon, o kapangyarihan. Kapayapaang bunga ng katapatan, sakripisyo, at tunay na pagmamahal. Lumipas ang ilang taon, at tuluyan ang huminahaw ng alon ng nakaraan. Ang mga sugat na minsan ay nagdurugo, ay naging pilat na lamang. Mga paalalang minsan ay nasaktan, ngunit higit sa lahat ay natuto. Si Rico mula sa pagiging simpleng ama sa bahay, ay naging huwarang negosyante at ama. Hindi siya kailanman naganap ng paghihiganti. Sa halip, pinatunayan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kung hindi sa kakayahang panindigan ng tama at alagaan ng mahal sa buhay, kahit walang nakakakita. Si Mika naman, na lumaki sa piling ng isang ama, ay naging isang matalino at maunawing bata. Hindi niya man lubos na naranasan ang pagmamahal ng kanyang ina. Natutunan niyang patawarin at tanggapin ang mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Isang lakas ng loob na bihira sa bata, ngunit sagana sa pusong pinalaki sa pagmamahal. At si Leia, na minsang naligaw sa landas ng ambisyon at pansariling pagnanasa, ay namuhay ng tahimik, hindi bilang talunan, kung hindi bilang isang babaeng nagkamali at buong tapang na umarap sa kanyang pagkukulang. Hindi niya na muling hinanap si Rico, ngunit sa kanyang puso, dala niya ang pangakong hindi na muling sasaktan ng sarili, o kahit pa ang iba, para sa pansamantalang aliw lamang. Ang buhay ay hindi palaging patas. Ngunit sa dulo, ang kapalaran ay kumikiling sa mga marunong magpakumbaba, magpatawad, at magmahal ng tapat. Dahil sa bawat pagkakamali, may pagkakataong bumangon, at sa bawat pusong wasak, may pag-asang muling mabubuo. Ito ang kanilang kwento, isang paalala, na minsan ang tunay na pagmamahal ay hindi pananatili, kung hindi ang pagbitaw kapag ito'y nararapat na. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Dapat pa bang patawarin ni Rico ang kanyang dating asawa na nagloko? Dapat pa ba niyang bigyan ng pagkakataon ng dati niyang asawa na muling makasama ang kanilang anak na nangungulila sa ina? O tama na lang na hindi na sila muling magkita pa? Ano sa tingin nyo mga kabarangay? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga opinyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman alam ko kung hanggang saan umabot ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button
para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.